Sa mga katropa, nandito ako ngayon sa bahay ng isa nating katropa, si paring Norwin. Ito, tingnan nyo, pakita ko sa inyo yung mga bonsai niya, gaganda. At so ito na nga mga katropa, ipapakita ko na sa inyo ang obra maestra ng aking kaibigan na si Norwin. At ito, para siyang merong exhibit dito ng mga bonsai na mga halaman. Kung titingnan nyo, ayan, 'di ba ang gaganda, no? Pero kung pupuntahan nyo to sa lugar nila, pwede naman kayong pumunta, open na open naman kayo dito para makita nyo ng personal. Kasi kung titingnan nyo ng personal, mas maganda talaga itong mga bonsai na to. Kasi dito sa video, hindi masyadong lumalabas yung detail tsaka yung sense of pagka sense of artistic ni Norwin, makikita nyo dun sa sa personal kung paano niyang ginawa mabuti itong mga bonsai na to, kung paano yung mga diskarte tsaka yung disenyo na nilagay niya para magkaroon ng iba-ibang klase ng ganda itong mga bonsai niya na halaman. So hindi ko kasi kabisado yung mga klase ng mga halaman na to. Parang ang kilala ko lang itong ipil, tapos may bonggambilya. Dati meron pa siyang yung rubber tree. Yun yung gandang-ganda ko dati do sa bonsai niya. Kaso napabayaan daw, nasira. So mga katropa, ayan, di ko nga akalain na ganyan ang karami ngayon yung mga bonsai niya. Kasi dati konti lang talaga. So bali, sabi nila, kinikwento nga ni Norwin na pumupunta pa siya sa iba-ibang lugar. May mga bundok pa siyang mga pinupuntahan, mga ilog, para makakuha ng iba-ibang uri ng mga bato na ilalagay dito sa bonsai niya. Kung titingnan nyo, makikita nyo yung ibang mga halaman niya dyan. Merong mga bato na pinagtubuan. Bali, dun niya pinatubo yung iba. Pinagapang niya yung ugat. Tapos pinaglulumot pa niya yan yung mga bato para mas maganda raw tingnan, mas maganda yung dating niya. So minsan nga sinisira ng mga manok niya yung mga lumot ng bato, kaya ang ginagawa niya, kinukulong niya yung mga manok niya. Yun nga, sabi ko sa kanya, wag na niyang ikulong, iluto na lang namin, pwede naman isang palukan yan o kaya tinola. Kaso panabong pala yun Shish. Pero sa totoo lang mga katropa, itong mga bonsai ni Norwin na to, meron mga nakakakita rin at inaalok sa kanya na bilihin ng malaking halaga. Pero hindi niya binebenta, tinatanggihan niya yung mga offer sa kanya. Pero kung meron kayang bumili kay Norwin ng 1,000,000 kada isang halaman, pumayag kaya yun? Sheesh! Ano Norwin, papayag ka? Pero syempre, naiintindihan ko naman kung hindi papayag si Norwin. Kasi syempre, as an artist na gumawa ng mga bonsai na yan, syempre yung fulfillment mararamdaman mo pagka nakikita mo ng kumpleto yung mga obra mo, di ba? Kaya naintindihan kita. Sheesh!